Good na. Morning. Good morning. Kumusta man? Mayo bang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. So, malihog mang nindog ta para sa atong opening prayer. Very God and Heaven, Lord, salamat Lord sa sini nga kabuntagon Ginoo. Salamat Lord God sa protection sa matag usa Ginoo, sa good health, sa blessings nga among nadawat ibug semana Lord God. Lord, bless us Lord and continue guides us Lord sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan Ginoo. Ug pagsunod diha sa imong Lord God. Lord, ubali kami sa among panibahon karon o sa akong pagdahil sa imong Ginoo na malipay ka Ginoo sa among pagbuhaton kini nga buntag Father God. Salamat Lord in Jesus name. Amen. So malihog mang lingkod sa takadyo. So kung mayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, natay pasalamatan sa Ginoo. Amen. So ako yung nang pasalamat. Salamat ko sa Ginoo kay gahapon katong amuang women's wala jud to na mo gi kuana ni piniding una wala mi nag sabot nga mga duta ikaw ra kung ningon ni Pidgin nga kanang wala pa mi siguro te then ningon man si kuan nga moadto si Piniding ningon siya nga adto ta so nalipay ko kay pasalamat ko sa Ginoo kay kanang kung wala to si Tidideng, dili jud pud ko moadto-ato. Kanang sa pagkatinuod dahil kung di salamat daway ko moadto kay kanang alang-alang sa budget dayon. Kuan so praise God kay si Tidideng nga adto ta pastoral. So nalipay pud ko kay kanang lain ba ano kanang kung naay mo hagad nimo kanang dili ikaw mo sige hagad ra bitaw kanang kung naay mo hagad nimo nindot kay imong feeling ba nga kanang basta nindot malipay ka nga kanang naay mo murag makabos sa imong hangwan nga kanang padayon jud ta sa pagpangalagan sa Ginoo. So thank you kayo te kay through ato kaning nagabanding pud ta nga tibok adlaw then wala ko ga-expect ang kuyo tayo yung whole family then ang ato tag Robinson. So pasalamat ko sa Ginoo kay kaning sayo kaayo ang nahuman murag abi na ko alas 3 dito siya human. Then nahuman siya og alauna to kapindi no. O hapit na alas 2. So naapamit tayo nga magsuri-suri sa Robinson. No? Pag abot na mo sa Robinson si Plagay dayon may pangita og kuan. So salamat kay sa Ginoo kay sa ato nga pamaagi bitaw malipayon then ang mga bata po ga-enjoy. Then masig kami mga gulang ga-enjoy. Salamat kay Ten yung Kuya Alvin then first time akong kaon dito sa katong sugba-sugba ba yung saon lagi di ba? Sugba-sugba din ka ba nang mag-traffic di ko ta kakaon na ani ron. So salamat sa Ginoo sa ingana nga kanipang opportunity bitaw nga ma-experience nimo ang kuan sa nang kauban sa imuhang mga kaning kaubanan sa simbahan. So salamat jud kung dako sa Ginoo ana nga tayo then kanang nalipay pod ang taga Dumaguete nga naata didto daghan gud ta kaayo taga Siquijor no. So, nalipay kayo sila. Kita gud sa ilang mga itsura ni Pidgin nga nalipay gud sila nga naata. Masin unsa kalayo bito wala goy imposible sa Ginoo kung kanang magkahiusa ang kasing-kasing ug ang nauna sa magkag-usa. So, akong ibalik ang dungo ug himaya sa atong tignan. So, kinsa may naay pasalamatan. Okay.
Ikaw gibiso eh. Nagbuntag sa tanan. Gani, dako ka gyud kayo akong pasalamat sa Ginoo di na ko pakyason ang kining opportunity nga mo pasalamat sa Ginoo. Dako kayo pasalamat sa Ginoo nga bisan to ako dito sa layo. Og mingaw lang, gimingaw jud ko ninyong tanan. Salamat po nga bisan dito ako dito sa layo kana bitaw ang paglikod, ang pag-atiman sa Ginoo na kanunay. Babati nimo kanunay ang iyang gugma. And then na pasalamat ko nga gi-allow tanan sa Ginoo ang tanan nga experience. Okay. Pag excited ko pagkapanon ako nga naanay pastor, naanay ko ay excited ko mo balik sa Gihor. Kining pasalamat sa Ginoo mo na mo na kay pasalamatan nga naa na gyud pastor ni ihatag ang Ginoo diri nga para gid sa garena. And then pagbalik mo ko diri, pasalamat ko nga nakita mo na akong tanan, mo gyapon ang Natang tanan, pasalamat ko nga sa safety sa biyahe, abot ni diri nga safe, and then gipahilo na ang tanan sa Ginoo. So nalipay ko ang pamingaw na ko kani bang Lord, gimingaw ko nimo. Lahi man tong ang di man sa ingon nga dili na katatong pagsimba nga dili ra gyud sa simbahan, but anywhere makasimba man ta sa Ginoo. Pero ang pamilya nga ako ang nadak-an, nalipay ko nga pag-abot na ko dire, nakita na ko ang tanan, and then kana bang magpadayon o magpadayon pag ta para sa Ginoo. Di na siya ingon nga magpadayon ta para sa gid sa Ginoo tanan. And then salamat sa Ginoo nga hantod karong mga orasahan mabati na ko ang kamaayo sa Dios, ang iyahang pagka-provider, ang iyahang pagkaamahan na everyday kana bang first time dili man second child na ako, pero first time yun ako matiman, pero kanagang even nga kaning ngay mo trigger usahay mo balik ang ako ang mga symptoms ako ang sakit sa una. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga kana bang wala jud ingon nga mo makuan ang ako ang sakit, but kaning i-allow niya nga ma-experience na akong motherhood at the same time ang healing sa Ginoo. So dalay ko ng atong Dios o kanunay gyud siya nga maayo. So tanang tulog ug himaya sa Ginoo lamang. Amen. Salamat sa Ginoo sa tutong ka sis Amor daw nga kanang kung disa bitaw ka nagtubo bitaw sa imong pagkakristohanon. Sige yung jud imong pangita kanang murag uhawon, kanang mingawon nga murag dili kompleto imong adlaw bitaw. So salamat sa Ginoo. Tungod ana ang Ginoo kabang Dios atong ginabuhi. So amen. Amen. So kinsa pa ilahi mo pasalamat sa atong buhi nga Dios. Bukod, may buntag sa tanan, naku ako tingo. Pasalamat po po ako na kung gimingaw si Amor, gimingaw po po kayo ni Amor. Or na-miss na po ng daghang ginis na ako, pero salamat po, nalipay ko man nakabalik na po si Amor, nakauban na po na ako. O sa mga experiences na gahapon, na ma-restore ang inyong buwan po as a woman, kaya nag-remind ka sa Ginoo kasi atong role na yun. Sa mga experiences na gahapon, ako ikasalamatan ng Ginoo na yun. Ang kaayo sa Ginoo kanunay, nabati kanunay. Salamat kayo kaayo, Lord. Padayon ko na nag-sustain ka na itong kanan. Nag-sustain ani nga church. Kita nga church, iyan ang i-sustain. Kaya kita man ang church. Amen. Akong ibalik ang kanang dugo. Maya kanila. Amen. Salamat kayo sa ato ang mga experience nga diha jud ta magtubo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So napay pasalamatan sa atong Ginoo.
Wala na. Basig magmahay na yung background. Dito, no? So, salamat sa Ginoo, no? Mutong giing pinili nga. Nindot jud kayo ang kaning maka-experience kani nga na bitaw. Kaning kauban nimo ang imong mga isip ka kanang igsuon bitaw sa buhat. So, salamat kaayo sa tanan, no? Sa tanan-tanan nga blessings jud. Mo jud na akong gikuan God nga pasalamatan sa Ginoo no nga kanang wala kang ga-expect bitaw pero niabot sa imong kinabuhi. So, sa atong pagpadayon in Psalms 100, 1-5, kung wala na pasalamatan sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagingon, awitan nga manipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ila ang Dios nga Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iya. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatidunan, matidunanon hangtod sa tanang kaliwan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Manayog mang niluta para sa ato ang praise and worship. May punta ka itong tanan. Salamat sa Ginoo. Iyagihatag ang panahon karon para sa itong simba, pagdayeg kaniya. So karon mga pagsulat ni Kristo, karon atong atong ikaw na itong instruksyon sa Diyos, awit na ito dahil na tuloy ni Diyos. At sa iyong pangamayo sa itong kinabuhi, hangtod karon. Ngayon kita yung sustain. Ising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Gising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng ibang usap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Yes, Lord, parigan ang among gusto, parigan ang pinabuhi, Ginoong Diyos. Ikaw ang limutan, parigan sa pinabuhi. Sa among gusto, sa mga kapis kayo ang lawas na parigan. Sa kamay sa adlaw, parigan, ikaw ang limutan ng parigan. Gusto ng Ginoong Diyos na iyat ang parigan. Magpasalamat ang Ginoong Diyos. Kung ikaw ang nagkulang sa pinabuhi, parigan. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kapanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nagagaling sa iyo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo.
Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Pagyan kita, pagyan. Ikaw, pagyan at tinundan ng Diyos. O kiniktanan para kanino, pagyan. Among pagdahin, pagkasalan, para lamang kanino, Diyos. Church, karon padayon kita nga magdahil sa tubuhay ng Diyos. Tayo ay magsama-sama, purihin natin ang ating Panginoon at akilain natin siya sa ating mga buhay. Napalapag ko ng Diyos. Halina sama-sama, purihin natin siya, Church. Halina sama-sama, awitan natin siya. Palakpak kamay, palakpak iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay! Yes, Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Yes, Lord. Palagan. Ikaw buhay na Diyos. Wala mong kailangan para kita. Lord God, ang tanan mahal, Father God. Pero ang imong gugba, Lord, o imong presensya, Father God, dili mahal. Padahin kini, Lord, sa among kasing-kasing nga nagdilag, Father God. Lord God, ang among pagpanimahan, Father God, among kininggi, gisangkan kanyo, Father God, para kanina. Tanan, Father God, among mga problema, mga pagsulay, Father God, sa kinabuhi. Among kinigay-sangkat kanyo, Father God. Tumagay wala kami mahimo sa tuloy na among gusto, sa kulang magpulaman kami, tawag kanyo. Sa matagal lang, this church declared to the Sumanan ka sa banang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Ka ikaw man, kanunay
kanunay gitinguhan. Muling agulugan ka ikaw man, angin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Church, atong ihatagan, atong tibukin, atong pagdahig niya sa Diyos. Let the Holy Spirit come into your sin. Tagutin ang Balang Espiritu na magapabuhat sa ilang kasing-kasing. Sumadalan lang, gusto kong nakauban ka. Sumadalan ka sa tanang buhaton ko. Gusto kong nakauban ka. Ka ikaw man, kanunay gitinguhan. Di akong lugar ka ikaw man, hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Di akong lugar kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Di akong lugar kay ikaw man, hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Yes, Lord, Panginoon, Ginoong Diyos, ang kanang pagkakaya ng bupalik ako, Ginoong. Wala inugat, Panginoon. Kung wala ang iyong presensya, wala ang iyong giya, Panginoon, kung wala ang iyong panalangin, Ginoong Diyos. Panginoon, kung sa Ginoong Diyos, sa iyong Ginoong, sa mga sa Ginoong Lord, sa mga pasalamatan, Panginoon, sa mga butang, na ibang pagbuhat dito sa mga matutulungan, sa kalipay man Panginoon, sa sakit, sa kagit-git sa kanya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na ako kung nangitihan. Ginoong Diyos, wala na lang sa pagkawa. Di na kung lugan ka ikaw man, hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong bunga, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Ikaw
Salamat pa rin. Salamat pa rin. Paring ilang Panginoon na mga kamatay sa tibok ng Panginoon. Lord God, ang among pagpanibahon, tinikapuntagan. Para lang kami Panginoon Diyos. Church, pasalamatan ang tuboy nga Diyos. Salamat, salamat Lord. Kinigtanan ang mga iba. Salamatan, pinaginaman kanina ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. For our offering, in Proverbs 3, 9 and 10, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manobra ang imong bin. Salamat sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Lord God, salamat Lord sa another na higayon Ginoo nga imong gitugyan sa among mga Salamat Lord God sa mga panalangin Ginoo nga imong gitugyan sa tagsa-tagsa nga kinabuhi Ginoo. Lord, bless them Lord God sa ilang source of income Ginoo, sa ilang negosyo Father God, sa ilang mga trabaho Ginoo, ikaw mga bless kanunay sa ilang Ginoo. Bali sila Ginoo kanunay aron sila Ginoo ma-inspire Ginoo nga ibalik nila ang dapat sa imong Father. Salamat Lord God sa tanan-tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa mga imong kaanakan Ginoo nga continue Ginoo nga continue pag-provide sa ilang panginahanglan ng Father God. Salamat Lord. O ikaw magpanalangin ng offering Father God na magamit niya ako ni Lord God sa pagpa-expand sa inyong mga trabaho ng Ginoo diri sa laray ng Sikyo Father God. Salamat Lord God. In Jesus' name. Amen. So, palihog ng lingkod ta. So, sa ato ang message karon makita sa Matthew chapter 4 verse 18 to 20. Ang
Ang pulong sa Ginoo nagingon, samtang naglakaw si Jesus dapit sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot sa nga si Simon nga nganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus maingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tuluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo." 20. Diha-diha bibiyaan nila ang ilang mga pupot o mikuyog kanila. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ang diri ko si Pastor sa iyang message karon sa karong buntag. Once again, mayong buntag sa tanan. The Lord is gracious, no? Sa ato ang tagsa ka kinabuhi. Hapit na ang Semana Santa. Na 2 years, 2 weeks na lang. No? So, daghanag activity ang larina. Pero God is good. Tungod kay nagpadayon kita sa pangalaga niya. Before kita malandong sa pulong sa Ginoo, mag-aampo kita. Let's pray. Lord God, we want to thank you, Lord, sa kining privilege imong gihatag ang anak kita. Lord, we pray na kabay-bay kang iguban ka namo as we study your word. Let, Lord, your Holy Spirit open our spiritual ears na masabtan namo Ginoo ang imong mensahe karong buntaga Ginoo. And even to those outside, Lord, from this church, makadungog sa imong pulong Ginoo. Let it be, Lord, that this message, Ginoo God, is also for each one of you. Dalayon ka Ginoo sa walay katapusan. Kinakabugyan po sa ngalan ni Jesus. Amen. Matthew chapter 4, verses 18 to 20. Now, it is ginatawag nato the first word of Jesus sa iyang mga disciples. Pero ang nakadungog ani is si Peter and si Andrew. Ingon ni Jesus, "Come, follow me," was the first recorded word of Jesus to Peter. Namo ni ang unang nadungog ni Jesus o ni Pedro diha ka Jesus. Now siguro si Pedro is dili lang kay more than once. No, dili lang kay makausan niya ni madunggan kang Jesus. No, but as he journey kauban si Jesus kapila siguro niya ni na dungog. And then wala sa kabalo kung asa ni padulong. Kung unsa ang naa kang Kristo nga nakatigana diha kang Peter. Little could he realize where the journey would lead and what Christ would have stored for him. Now, this was the first word of Jesus to Peter. Now, nagsugod siya dihang nagpanglakaton si Jesus. Now, diha sa kumbaga is diha sa baybayon no, sa Sea of Galilee. Now, as the two fishermen were busy casting their nets. Now, busy sila. Sa busy agani, ang sana na huli ng takablo ng busy yan. Na basta busy sila no, sa pag-cast sila, no, sa pagkatag sa ilang pupot diha sa sea and hope for a big catch. No, naguna-una sila na ay makakuha sila, makadala sila og huli. They were experienced fishermen, no, si Peter and si Andrew. And along with others na adra si John and then si James na mag-igsoon. They are experts for they know when and where to launch their boat and nets. Na mga experts ni sila. No, mauli dagoy na gikan sila sa gamay na mangisda na sila. No, hangtod naglagko na sila. Then kabalo sila kung asa sila maghulog sa ilahang mga pukot.
After casting their nets, they would pull them with patience and careful observation. I don't know kung wala mo kasulay ko. Kung baan pero sa una sa punong sa mua, nang hinay-hinayon na nagbira. And then gina-observe. Once on shore, they would clean up their nets and hang them out to dry. Nang una ang ilahang routine sa ilang kinabuhi. No, halos everyday, kung dili lang maglain ang tiyempo, dito sila sa dagat. The nets, now kini ang pukot, were precious because their survival depended on them. The nets meant everything to them. It would hardly to survive for fishermen without nets. Namogo niya ang ilhang kinabuhi. No, it was an ordinary day. But they never knew that the familiar rhythm of their lives was about to change. No, it was an ordinary day lang sila. And then comes a man. Si Jesus came their way on the shore of the Sea of Galilee. Now, sa dihang si Peter o si Andrew were casting a net to the lake, Jesus used the sound of the waves to send one simple yet direct message to these two strong fishermen. Kung sa ni Jesus, come, follow me. What was that all about? No, it was an invitation. The invitation that Jesus would not only change these two lives. No, nga dili lang mag-change sa kinabuhi sa duha ka fishermen, but along with others, no, appeal na si James and John, and even today appeal na kita. Will change the course of history. No, dito nagsugod ang ginatawag nato na nag-change ang course of history in spiritual realm, in spiritual world. No, it was an invitation that would not only change lives, but change the course of history. But what does this invitation from Jesus involve? Now, when Jesus said, come, follow me, unsa may ang involved niya ni? When Jesus said, follow me, it involved just one thing. Matandaan natin. Ang imong katibok ang ikaw. Sakto ba akong Bisaya? The whole you. Imong katibok ang ikaw. No, not just part of you. Not just part of me. No, not just part of you, but tibok ka. No, dili pwede nga mamingwit as dagat and then kapwa kag-isda, katuma lang kawaon nimo. Ngunit katuma ibalik nimo sa dagat. O dili ka pwede magkuha ka og kanang prutas, tunga rin mong kwaon, ibili nimo ang tunga sa punuan. No, it involves tanan, the whole of us. Jesus needs the whole of you. Now he said, follow me. When God calls, now prepare on unprepare, kinahanglan is that nga ready kita sa tubag o sa pagsunod sa tawag sa Ginoo. Jesus doesn't care what you are. No, si Pedro sa una, sa mga panahon nila, sa sila, gingat ka sa mga Pharisee, mga Sadducees, na mga unlearned na mga tao. Wala man sila ka-eskila. Now, Jesus don't care about that. Now, bisa na patapon ang atong kinabuhi. Bisa na nga, murag wala na tayo, kuan ba? No, murag wala na tayo, kuan sa atong kinabuhi. Jesus don't care about that. Jesus doesn't care what you have. Kung unsang naa sa gamito na sa Ginoo. Bisan wala kita ka-talent. No, ako, honestly, mayroon ko nga, murag wala mong kuy talent. No, di ko balo mo sayaw. Di ko balo mo kanta. Yabag.
Di kabalo mo dala o instrument. Now God doesn't care about it. Now God, Jesus doesn't care who you are. Now maging sino ka man. As long when you hear the word of Jesus, no echo in your ear, follow me. Then, diha, musunod kita sa Ginoo. Jesus said, follow me. Just follow me. Kung sa'y promise niya, tanong na to. Verse 19, come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Now, ang term nila ni Jesus, I will make you. Unsa bala, unsa good bala diha. Unsa gyud ang iyahang buot pasabot kami. No, He doesn't care who we are. No, unsa ang atong background, unsa ang ato ang kinabuhi before, unsa ang ato ang kahimtang kaniadto. But even today, God doesn't care about it. Because His promise, I will make you. Jesus is simply saying, when you follow me, I will change you in the process. I will change you to a better you. Mao na ang gusto sa Ginoo. Mao na ang iyang pag-ingon kang Peter and Andrew, come follow me. Because eventually I will change you. Church, asang napita ka nakaplagan sa Diyos. Now Peter and Andrew was on the shore. They are busy casting their nets. Or where did you first hear His voice? Natanda ka mo. Or even just today. Maybe God found you in your brokenness. No, katong wala, guba ang imong kinabuhi. In your desperation. Now sometimes in our stubbornness, kagahig ulo, no, si Paul, gitawag sa Ginoo in the road of Damascus. Tungkol sa kagahig sa iyang ulo. No, he persecute the church in Jerusalem. No, sa mga disciples po, gitawag siya sa Ginoo. In our success, now God calls us. Si David, si Solomon, gitawag siya sa Ginoo. In their success. Or even just today, maybe we can hear after this message that God's call na ang iyang pagtawag sa atin. Come, follow me. Often life is a circle, ingon sa writer. And God brings us right back to the initial classroom of life to get a lesson. No, sometimes ginaapan ka sa Ginoo. No, ginatun-an ka sa Ginoo, gina-educate ka sa Ginoo, ginatagaan ka sa Ginoo sa usa ka lesson. But no matter how many times we fail, Jesus' words echo from time to time, saying, follow me. Sundalan ko. Because He promised us that He will make us into something better than our status quo. Kung unsa man ta karon, if we allow God to change us, to make us, walay imposible dira sa iya. The wonderful words of Jesus' invitation always begins and never ends. No? Kasi gitawag kita sa Ginoo long time ago, naging pakyas na ito ang Ginoo. His invitation always begins and never ends. Nang muna na-reflect na ko sa ako ang kinabuhi. No? I know God calls me long time ago. Pero nagpalagyo ko, mura ko si Jonah. Nagpalagyo ko, Lord, delete ko. Ewan mo ko talent noon sa gadaman eh. Pero sakpan yapon si Ginoo. Because His invitation always begins and never ends. In the Gospels, the word follow is used 77 times. Matthew, Mark, Luke, and John. Nabasa nato na ang follow 77 times. It has been said that if God says something once, it is important. Now, kung adunay gisulti ang Ginoo kausa,
importante na siya. What then is the significance when the concepts of following Jesus is given 77 times? Nung anong 7 mong no? That's the number. That's the complete number of Jesus. Friends, church, Jesus is patient with us. No, ang Ginoo is patient with us. When you decide to follow Jesus, allow Him to make you. Allow Him to change you. Allow Him to change your perspective. Noon sa mga perspective, panglantaw nato in life. Ang ato ang gusto mahitabo in the future. Ang gusto nato na mahitabo sa akong kinabuhi mo ni after 20 years, after 30 years. Tingnan na ko dapat. That's the perspective. Allow Him to change your perspective. No, dili pwede nga magsunod kita sa Ginoo nga ato gyapon gusto ang mahitabo. Ato gyapon gusto ang matuman. Nang murag bantay ko sa unang galakaw kami sa dalan. Pila kami to kabuok. Sige ingon akong kuupan na dirita shortcut. No, ingon si kan dirita mo agi. Dili may shortcut ri pag kay sa shortcut layo man dai gihapon kaayo. Kaya nga naman, gusto mong God ang mahitabo. Gusto mong God ang mahitabo ay God sundon. Ano na ay instruction nga tabi maagi, ngita ko shortcut. Nga kay layo, maday kayo. Allow Him to change your perspective. Allow Him to change your position. Now what is position? Status in life. Now, ingon sa pulong sa Ginoo ni Isaiah chapter 43 verse 18, do not dwell in the past. No, ayaw pabilin dito sa nakaraan. Do not stay in your status quo. No, sa may status quo na to. May stagnant na kinabuhi. God wants us success. Mo na ang desire, mo na ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, prosperity. Dili man kita prosperity gospel. That is the design of God na ma-elevate ang ato ang kinabuhi. Now, Jesus' desire is to elevate our lives. Now, ikatulo is allow Him to change your personhood, our identity. Kung sa bala kita paglantaw sa uban, or how people look at us, how people address us. Now, mauna siya ang gusto ni Jesus sa Ginoo. That's why He said, I will make you. When you follow me, I will make you. Now, how people address. Now, dungdung ko si nanay, itong ni, naay mag-contact TV pa, naay kining mag-ayog TV. Yan ni adto dito, yan ni ulit na. So, ang akong bayaw mo pastor, yun siya, naay ni adto diri nga tawag ka ng kuwan, maayo o TV. Nga, ay mo, nagwa ito? Itong naay nag-tricycle diri, itong putot-putot kayo. Itong putot nga niya, upawol pag yun. Ingon sa akong magulang, nanay ito mo. Na kung mag-istorya ganit ka, ayaw pang yubit. Kay dili na maayo. So, ya basta ay tao diri nga nangita kanina. Dili nga na the way we look by others. Now we must be na ang atong personhood, ang atong identity. Now dapat makita si Jesus Christ. Napadayon ka, it is really easy to hear or read, follow me. Nang simple lang, basahon nato dira, nung mabasa-basa kita sa pulong sa Ginoo. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed Him. Nang murag simple lang, come, follow me.
For what does it really requires? Now, naadra in verse 20. Kung sa requirements, at once, they left their nets and followed him. Buhi ang imuhang nets. Now, sa mga fishermen, murag lisod nila ni buhaton kay their survival. Now, they're dependent on the nets. Pero when they heard Jesus said, "Come, follow me," they left their nets and followed him. Jesus never said it would be easy, but that would be worth it. Noon ang gusto sa Ginoo. Ang atong pagsunod sa Ginoo dili sayon. No, dili easy. Kabantay mo. But that would be worth it. If we reflect on Jesus' words deeply with full and honest heart, God expects each of us to let go of our nets. Na dapat buhian nato ang ato ang mga nets. Now na ay tulo katawo in Luke chapter 9 verse 57 to 62. Now the disciple would be disciple na giingnan ni Jesus unsa ang ilahang mga excuses na adira. Now in verse 57, as they were walking along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." He said to another man, "Follow me." But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Now that was the nets that hard for them to let go. What are the nets God wants you to leave? It can be anything that you hold dear. Nung kanang importante gid mo, kanang lisod yun kaayo ka, i-let go anak nga nets. It can be your plans and desires. No, lisod kayo give up, di ba? No, natay mga dreams, natay mga desire sa kinabuhi. No, that's probably the nets nga gusto sa Ginoo nga imo i-drop. Whatever issues they may be, hand it over to Jesus and follow Him without reservation. Muna ang gusto sa Ginoo na disciples, to follow Him without reservation. Walk with Him wherever He chooses to guide. I believe it always leads straight to eternity. When Jesus led din sa follow me, it always nang padulong dito sa ginharian sa Ginoo. Drop your personal nets and follow Jesus. Now that is the prerequisite sa ato ang pagsunod diha kang Jesus Christ. When we follow Jesus, we actually reach our destination. Abi na to, gibuhian na to atong mga desire. Abi na to, gibuhian na to atong mga plano sa kinabuhi. Wala tayo takabalo, actually. Ginalig kita ni Jesus padulong dito. If Peter and Andrew, wala nila kuha, wala nila i-reject nila ang invitation ni Jesus. Kung sa'yo nahitabo ka, kung sa'yo mahitabo, no, supposed to be mahitabo silang kinabuhi. Wala. They still living in the sea. Nang ang ilang kinabuhi, maura gihapon.
Therefore, let us understand the depth of Jesus' challenge and invitation sa ato. Jesus basically saying, the bottom line of my message is this. When my call comes, you are to drop your nets immediately. Just like my friends Andrew and Peter. As you understand that my desire and prerequisite for companionship with me is surrendering your past, present, and future, and handing it over to me in faith and confidence that my perfection is always going to build up your humanity. Ang unang ingon sa Ginoo. Now God is saying that now drop your nets and I will make you. No, I will make you better you. Himuon ka sa Ginoo. No nga dili ba nga perfect but the design yun nimo. Nang marriage nimo na maangko nimo through following the Lord Jesus Christ. You may have heard God's call for years, or even at this moment. Are you willing to join Him on the journey? Naasa tuwa. No, that was the invitation. That is the invitation of Jesus to each one of us. Are we willing to join Him on a journey? There is a big difference between simply knowing who Jesus Christ is while safely viewing Him from the distance than walking step by step with Him towards eternity. Now, adunay kalahian nga kaila ta kang Jesus Christ. We know Him. Now, we worship Him while safely viewing from the distance. Now, diri na ko sa likod, Lord. Panago ra ka. Now, rather than walking step by step with Him towards eternity. Now, muna ang kinahiyang. Church, let us heed His call with all our hearts and leave to Him the consequences of our obedience. No, ang ato ang pagkamasinulong daw dira sa Ginoo. No, ato nang tugaan diha sa Ginoo. As we walk with Him with all our hearts. No, ihatag niya ang atong mga desire sa kinabuhi. When we stumble and lose our way, remember the sounding echo of God's love is always present. No, kung aduna may mga failures, inside out stumbleness, no, ang echo sang gugma sa Ginoo is always present. Let us walk with Him with all our hearts. No, Jesus said, follow me. A simple invitation. But on the process, now He will change you. He will change you to a better version of yourself with Him. And He will lead you straight toward eternity. Now, that's the greatest invitation of Jesus for each one of us today. Adunay isa ka istorya. A man whose plane was crushed in the jungle nang nakasurvive siya, fortunately. He was stuck in the bush until he came on a hut na nakakita sa bahay kubo in a place. A native man came out. A desperate pilot asked if he could get out of there. And the man said yes. Nakita niya ito, kagapadayon siya, nakita siya o bahay kubo. And then naitaw na gawas dito. And then this pilot nag-ask siya nga, pili ba? Tabangan ko nimo nga makagawas diri. Then ang man, nag-ingon ang tao nga, sige, tabangan ta ka. Then they began the journey. Hours went by as the native man go ahead in the thickness of the jungle. No, so nagsubay sila sa jungle, wala sa nag-akit dalan. So kini nga tao, ano na siya nasundang. And then, with his machete, the tangled trees and leaves, now iyan ang pinaputol in front of them. Then finally, the anguished pilot, nagkapoy na ang piloto, frustratingly cried out to the man. No, ingon siya nga, ingon ka,
Kabalo ka sa dalan na makagawas ko diri. Nung katabangan ko nimo nga makagawas ko diri sa jungle. Now, asa naman ang dalan karon? Now, but the man slowly turned to him and stares the pilot straight to the eyes. Now, and proclaiming ang siya na, ako ang dalan. Remember, Jesus said it would be easy, or never said it would be easy. But He did say it would be worth it. Na ang atong pagsunod sa Ginoo, na dili sa iyo. Na just like this pilot, no, he was lost. Pero bitabangan siya. Pero reklamo siya. Na dili man dahil sa yun. Bisan magsunod na ganito siya. But Jesus said, it will be worth it if you follow me. Now, Jesus' invitation to us is loud and clear. Now, ang iyang invitation to us, ang iyang ingon, come, follow me. Are you willing to join Him on the journey? Are you willing to drop your nets para sa iyo? It's really hard. Lisod mo. Pero kung mauman ang iyang prerequisite sa iyang pag-follow sa ito. And in the process, He will change us. Nung masanay na ta, maanad na ta, na ay, mauna dahil ko ani, kadako naman sa akong, kadako naman sa akong, kadako naman sa ako ang pagkaiba, kadako naman sa akong ibag ko. So, dilit na ito kabala. Because when we allow Him, He will change in everything to us. Now just follow. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, that we hear the gift of God. Your voice, Lord, na nagtawag ka na mo, Father in heaven, we thank you so much. To Lord, ikaw always ginawag patience sa among tagsang kinabuhi. Ikaw, ginawag, mapasensyahon sa matagos sa kanang. Salamat, Ginoo, because your call always, Lord, begins and this never ends, Ginoo. And regardless who we are, ikaw, Ginoo, nagtawag ka na. Ikaw, Ginoo, Lord God, nag-invite ka na, Lord, to follow you. Lord, hear our lives. Maybe we are not perfect. Lord, ando na naman kami issues in life. But you don't care about that. Because in the process, you will change us in our God. To someone, to something na imo kaming magamit dira sa imong ginarya. Dira sa imong mga plano kami ginagamit sa inyo. Lord, forgive us sometimes, Lord. Ato na kami ginaragad ng mga excuses. But we thank you, Lord. Tunod ang imong invitation always, Lord. Afresh sa among pagsa pagkinabuhi. Lord, tabangi kami, Lord, to follow you, Lord. Throughout sa among pagsa pagkinabuhi, while we are here, Ginoo, sa kalibutan. And Lord, let it be, Ginoo, that your desire for us, Ginoo, amo ka na, Ginoo, matuman to follow you, Lord. Salamat, Lord. Tungod, when we follow you, you will never leave us nor forsake us. You will never let us Lord stumble in the way. Salamat, Lord, because eventually you will change us. You will change us sa among kinabuhi, sa among katibukan. Dalayan ko, Lord, sa mga. Thank you, Lord, for changing our lives. In Jesus' name. Amen. And amen.
Sige, atong akong ginapangabay si Kuya Alvin. Si Lang. Ako ginapangabay ang tanang sa pagtindog to those who want to partake of this communion element. Hindi lang makakuha dito sa tabangan. Ginawa na doon kami dihakan ng mga ramdaman. Lord, we humble ourselves. Search our hearts. Kung doon na kami sa iba, nalabuhag na kami ng Ginoo. Unaware or aware ng kami, Lord, forgive us. Cleanse us, Lord. O sisang among God sa kapasitas. So that we may be able, Lord, worthy sa pagpartake ni Iligin agad na sacraments. As we remember what you have done on the cross 2,000 years ago. Salamat Ginoo because imong giulat ang imong hamilin nga dugo. Aron kami adunay kapatawaran sa among mga sala. And Lord, today we celebrate in remembering what you have done to us. Lord, forgive us. Cleanse our hearts right now, and Lord, make us worthy in your presence. Make us worthy, Lord. Lord, we are sinners. And Lord, forgive us. And cleanse us, Lord, from all unrighteousness. Dalayan ko, Lord, sa walay katawas. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Atong dunganan. In the same way, after supper, he took the cup, saying,
This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of atong dangan. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ginoo, salamat Lord sa imong gugma sa matag usa ka namo. Salamat Ginoo God sa kapatawaran sa among mga sala. And Lord, let your Holy Spirit rest in each one of us. At Lord, tabangi kami Ginoo na dili na kami Ginoo God mahulog sa tentasyon Ginoo. But give us strength through the power of the blood of Jesus Christ to resist the devil. Salamat Ginoo sa imong dakong gugma na tungod niya Lord, aduna kami kapatawaran sa among masala. Aduna kami Ginoo kaluwasan Ginoo. And Lord, we thank you for what you have done 2,000 years ago on the cross. Dalagan ka Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. And amen. Sige, manin daw kita for some announcement. Ikaw. Sige, announcement. Pwede daw tag ng CMT, mag-meta kadali na after the service. Now, natay sigutan, apel si Jin. Sa kuan. And then, wala na further announcement. Atong weekly na prayer meeting nagapadayon. And then, natay puhon natay coming na anniversary na we make it simple. Mo simple lang kayo. Na tapos na natay ng mga uban pang activities na mo coming pa. So, magpabilin ang CMT after sa service. No? So, manindog tayo sa katapusan. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, for your word that reminding us, Lord, to follow you in every way, in every situation of our lives. We thank you, Lord, because when we follow you, Lord, imong ipakita, ginagad, ang among ginagad na destination, ginagad. And Lord, mold us, shape us, Lord, as we go along with you, Lord, sa journey. Lord, beginning today, kabay pag ginaw nga ikaw patayon, Lord, sa pagpanglihok sa tagsa namo kag kinabuhi. Yang amo ginagad, kinabuhi ginagad, para lang kayo tira kanimo Ginoo. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. And Lord, I pray that you will bless each one of us, that you will supply, God, the needs of each one of us. Salamat, because the blessing nga mga dawat dira, Lord, gikan kanimo Ginoo. And Lord, we pray that you will continue, Lord, to bless your people, Lord. To those kinahanglan, God, financially, I pray that you will open, Lord, some opportunities for them, God. To those kinahanglan, God, healing, Lord, I pray that you will touch their lives, that you will touch, Lord, their physical bodies, and I pray that you will restore their strength, And as we continue, Lord, to pray, Lord, and Kevin, and Kuya Bito, and all of us, God, that needs healing right now, in the name of Jesus, I pray that you will heal us, And thank you so much, Lord, for everything na imong pagkabuhatan, God. Salamat, Lord.
Salamat, Jesus. May the love of the Father and the grace of the Son, Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And amen. God bless. So ano bas, maayong buntag. Ano tayo bago nga closing song? Take